Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Magsimula na tayo. So, ang bida natin ay ito, okay? I-describe ko yung bida. Tingnan nyo kung makikilala nyo to. Kung kayo ba to, o person nyo, or kung hindi, edi baka kakilala nyo to, okay? So, magbabase tayo sa description. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, okay? So, magbibigay ako ng description. Magsimula na tayo. So, yung bida natin dito ay probably babae. Kung di man to babae, pwede rin namang lalaki kung introvert. Pero mas tama itong reading natin sa babae. Yung babae ay pwedeng nanay na. Kung di nanay, buntis, hindi. Nanay lang. Nanay, kasal, mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. O pwedeng boss siya. O baka boss nyo to. Ang edad, siguro nasa teenager to 29 years old. Ayun. So, ulitin ko, kunin nyo lang yung description na sinabi ko. Na fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, okay, magsimula na tayo. So, may someone na magiging brave. Ano to? Four of ano to? Cups. Magiging brave na i-reject ang ex nila. Kasi may iba sa inyo, mukhang may babalik na ex. Sa 2 weeks na to. Tapos, hindi nila papansinin. Yun yung magiging reaction. Or, di nila tatanggapin yung offer ng reconciliation as lovers again. Anyways, ito yung possible partner. I mean, ex-partner na maaaring magbalik sa buhay ng iba sa inyo. Scorpio. Cancer. Aquarius. Kung di man tumama sa inyo itong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sa inyo. Aquarius, Taurus, Scorpio. Ayan, so, may iba pa tayong clue. Yung clue natin, kung di tumama sa inyo itong clue, di baka tumama sa someone, Kung di tumama sa inyo yung clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo, mixed color eyes. So, rare case kasi yan. Sa
Saka usually sa abroad yan eh. Kasi yung mga mata naman ng Pilipino, Asian, usually brown, di ba? O hazel eyes. Ito, mixed color eyes na ganyan. Blue-green. O, wala pa akong nakitang ibang kulay na ganyan. Maliban sa blue at green. Saka usually sa pusa lang yan, di ba? Pero meron din daw sa tao. Pero rare nga eh. So 1,000,000, isa lang. Yung magkakaroon ng ganyang mata. So yun yung clue natin. O pwede namang para mas realistic. Baka foreigner to. Iba kulay ng mata sa atin. Or baka sa lawahan yung tao. May someone na sa lawahan. So, paborito niya ay 2 contact lens. Kaya, ayun. Inilagay niya na sa mata niya. Kasi di siya makapili eh. Di inilagay na niya both. So, face-to-face basis. Reckless. So, may someone na may pekas. Ito naman, piercings. So, pag ganyan, mga yan, hikaw. May someone na may mga butas-butas sa katawan. Nilagyan ng hikaw. Kung saan-saan. Sa part ng katawan. O maraming hikaw sa tenga. Depende. Ito, brunette. So, may someone na brown ang buhok. Anyways. Teka, ayusin ko lang ito. Ang mga ginamit kong deck. Dito na tayo sa susunod. Ano pang senaryo ang makukuha natin dito? Ibang senaryo. Hindi sila magkadikit. Pero minsan nagdurugtong, madalas hindi. 6 of Cups. Ay, Cups. Hearts wala ito. 6 of Hearts. At, naku, Queen of Spades. Six of Hearts. Queen of Spades. Teka. 6 of Hearts. So, ang tatamaan ng reading natin ay single na babae. Kung di single, baka byuda. O baka ex-girlfriend. Ex-girlfriend to. Mukhang may good news na paparating sa buhay niya. O baka yung single natin ay magkaroon na ng new love interest. May magkagusto sa kanya o siya yung magkagusto sa iba. So, maraming pwedeng case. Isang mahalaga, may good news na paparating sa buhay niya or may tutulong sa kanya in times of crisis. Ito, Ace of Spades. King of Spades na. Tingnan natin. So kanina Queen, di ba? Ngayon King. So, gawin nyo lang lalaki yung sinabi ko. Sa case na to, byudo, o single na lalaki, o baka ex-boyfriend to, o ex-husband. Kaya lang sa part na to, pangit yung energy kasi to Ace of Spades. Kasi pag ganyan, siya negative. Basta spades. Challenging yung energy na pwede ma-pick. So baka magkasakit siya o magkaroon ng
financial issues o for some reason, baka may misfortune na maaaring dumating sa buhay niya o ending ng something o baka may kailangan siyang i-let go. Sabi toxic yung energy or pwedeng ma-obsess siya sa someone o may someone na ma-obsess sa kanya. So, yan. Medyo conflicting yung part na to. Pero dun sa babae, okay, di ba? So, ngayon, 8 of Diamonds at Ace of Hearts. 8 of Diamonds. Ace of... engagement to. So, tatama to sa mga tao na na-engage tapos hindi natuloy sa kasalan, nag-break. So, sabihin natin nagkaroon siya ng bagong karelasyon. So, yung engagement ngayon, tuloy na talaga. O pwede rin namang sabihin natin, yun nga, pangalawang senaryo, may someone na engaged na siya, no? Kaya lang nung ikakasal na, biglang naghiwalay. So ngayon, single siya. So kung single siya ngayon, may new love interest na paparating. O baka may matanggap siyang love letter. Ano pa ba? Work from home? Posible. Quick. Ewan ko po, some reason yung iba sa inyo baka mag-change ng trabaho from employee to a freelancer or to a freelancing job. Sabihin natin yung iba sa inyo ay nagkakaproblema o magkakaproblema sa work. Don't worry, maayos pa yan. Long distance relationship, posible rin dito. Mga utang mababayaran naman, don't worry. Newfound friend sa social media o while traveling. Posible. Ilang minuto na ba? 40 minutes na pa lang. Anyways, basahin ko na lang itong part na to. Wala ako ng tatlong card. General advice na to for the whole 2 weeks. So, springtime ay ngayon na yan. Kalimutan ko yung specific na date. Pero, hanapin ko na sa internet para ma-sure. Kailan ba itong spring season? Spring season ay walang lumabas. Kailan ba to?
March to May daw. Parang may nabasa ko March to June. Ano ba talaga? So, sa Wikipedia tayo titingin. Sabi, astronomical season, March 21 to June 21. Meteorological season, March 1 to May 31. Di pala papasok yung May. Solar o Celtic season, February 1 to April 30. Iba-iba. Northern temperature zone. May southern temperature zone pa, oh. Diyos ko, ano ba talaga? Sakit ng ulo ko, oh. Ano susundin dito? Northern o southern? Ewan ko. Depende sa lugar ng iba sa inyo. Kasi sa Pilipinas, may spring season pa. Summer nga lang alam ko sa tag-ulan eh. Anyways, basahin ko na lang. Depende kung nasang lupalop ng mundo ang iba sa inyo. Yung spring season. Pero kung sa Pilipinas, ipagpalagay na lang natin March 21 to June 21 doon sa northern temperature na lang ang sundin natin. Anyways, sabi dito, spring, your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Perfect timing. This is the right time for you to move forward. Ito, flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.